we will pursue our complaint against Senator Hontiveros in the Ethics Committee of the Senate. Maayong gabi, Visayas ug Mindanao. Magandang gabi, Luzon. Magandang gabi, Pilipinas. Magandang gabi ho sa lahat ng mga Pilipino, mga OFW, saan man panig ng mundo. Patoplok yung matang budlat ni Baki. Magandang gabi ho sa lahat ng Eskunyans, Duterte diehard supporters, Bantag supporters, sa lahat po ng mga KOGC saan man panig ng mundo. At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Berada Aguila. 10,000 subscribers na po kayo. Kami, salamat po. Kasama din kayo. Siyempre, lagi po kayo dun eh. At maraming salamat po sa mga nagpapakulay. Mabuhay po kayo. Inday Usang, Stephanie Twin, Felipe Shapno, Winter Otso. Maraming salamat. Siyempre, marami rin nagpapakulay sa Premiere live. Live na rin ho ito. Premiere ho ito. Maraming salamat. Diyan sa live comment section. Magandang gabi ho sa inyo. Thank you so much ha. Sa mga laging nakasubaybay. Ayan ho. Maraming salamat kay Mukopio 2920 sa kanyang super thanks. Buhay po tayo mga Pilipino. At sa silent subscribers and followers ng Mr. Pilipinas, lagi po kayong pinapasalamatan, Team Replay. Ayan. Lunes na Lunes, marami po tayong pag-uusapan ngayong gabi. Alam niyo ho, no? Ang buhay ng mga Pilipino, buhay ng tao, hindi lang Pilipino, minsan nasa taas ka eh. Minsan nasa baba rin eh. Kung sa politika, walang forever, no? Minsan, kung saan nakikita ng politiko na may makukuha siyang benepisyo, papanig siya doon. Pag sa tingin naman niya, wala na, aatras siya. Ganun ang buhay ng politiko. Walang permanenteng kakampi sa politiko. Karamihan talaga kaaway. Kaya ano ba ang hinintay natin mga kababayan ko? Tara na! Bisda na! Shout out po sa lahat na nakatutok sa Bisdak Pilipinas. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon sa Bisdak Pilipinas. Senator Ronald Bato de la Rosa. Pinasaringan si Pitrang Kabayong Tikbalang Aswang. Hindi na nakatiis ang naturang senador. Naglabas na po ng kanyang opinyon tungkol sa kabastusan ng naturang komedyanteng Buplax. Ethics complaint kay Veros, isasampa na po sa Senado. Mamaya, kanina yata nagsampa or bukas pa. Kung wala kanina, bukas daw, isasampa ang naturang complaint dyan sa Senado laban kay Veros. Si Awards patay ka diyan, no? Losi Torres, yumuko na nga ba kay BBM? Nako ni Malang. Magaling naman na mayor pa naman itong si Losi Torres, no? Pero siyempre, natural tayong mga DDS, pag may nakita po tayong mga politiko na umaaligid-aligid at dumidikit kay BBM, medyo nababawasan yung believe natin, no? Madidismaya ka kasi akala mo kakampi, yung pala kumakampi sa kalaban. Kaya sabi ko sa inyo, walang permanenteng kaibigan at kakampi pagdating sa politics. Ganun talaga ang politician. Kung saan ka medyo may mga sip-sip na gatas, sip-sip ka na lang. Ito, unahin po muna natin pag-usapan itong kaibigan na Veros na si Tikbalang na Buplax. Magkaibigan yan sila ni Veros at saka ni Vice Ganda. Pinupuri nga ni Veros si Vice Ganda. Pinupuri niya kasi binabastos nila, pinasaringan ni Vice Ganda itong si Attorney Harry Roque sa programa ng It's Showtime Baklang Panot no? Natutuwa doon si Veros Alam naman natin, magkaaway rin po itong si Veros at si Attorney Harry Roque. Mga DDS, nung kinakantsawan, inuukray nila ni Vice Ganda sa It's Showtime, natuwa naman si Veros. Ito ho yung nakakalungkot dahil si Vice Ganda gumagamit talaga ng ibang personalidad para lang mapagtawanan, no? Para lang masiraan at para may matutuwa sa kanya. Ang pangit talaga ng pag-uugali ng
Shock lang ito, no? Anyway, malapit na yan. May hinulaan na siya eh. Babagsak daw eh. Kakasuhan daw to eh, di ba? Hinulaan namang huhula eh. Kanina, yung napanood din yung content kanina, ang umaga, yun po yun. Hindi pa nakapanood, manood po kayo. Meron kasing parang manghuhula. Pinahulaan siya ba nung mangyayari sa buhay niya? Dilubyo daw eh. Mukhang tuloy-tuloy na po talaga ang problema at sakit ng ulo ni Vice Ganda. Kanina rin po naglabas din ng statement ang PDP Laban patungkol sa kabastusan ng naturang komedyante na below the belt na. Hindi na makain. Talaga naman animal, oh. Oh, ito, Senator Ronald Bato de la Rosa may pasaring dito po sa naturang komedyante na gumagamit ng tao para lang mapagtawanan. Ayan, oh. Bisaya po yan mga kabisdak. Siyempre, ita-translate natin po sa Tagalog para hindi mahirapan yung mga Tagalog umintindi. Pero sa mga Bisaya, ang galing nyo. Ayon po si Senator Ronald Bato de la Rosa, hindi po natuwa sa mga pambabastos ni Vice Ganda sa kanyang Super Divas concert na umani nga ho ng batikos. Ayon po kay Senator Ronald Bato de la Rosa, balik na lang taan ni Kang Tiban at Goliath. Ito si Tiban at Goliath kasi, yun yung sikat na komedyante sa Visayas at Mindanao. Yun po yung si Tiban at si Goliath. No? Babalik na lang daw tayo kay Tiban at Goliath. Maayo pa to. Maayo pa to sila. Kayaga-yaga lang, dili mambastos og tigulang. Mas mabuti pa daw itong si Tiban at Goliath dahil hindi po yun nambabastos ng mga matatanda, kundi yung ng lang ba, luko-luko lang ba, yaga-yaga ba, no? Lang ba, patawa lang talaga sila ng normal pero hindi sila nagbabastos ng matanda. Balik na lang tayo kina Tiban at Goliath, mas maganda pa sila noon dahil bibiruan lang at hindi nang babastos sa mga nakakatanda. Ayon po kay Senator Ronald Bato de la Rosa, kami kasing mga Bisaya, meron po kaming doon sikat na komedyante. Ang pangalan po si Tiban at Goliath. Ewan ko kung buhay pa ba tong mga to. Kasi maliit pa ho ako, naririnig ko na po itong si Tiban at Goliath. Yan yung sikat na komedyante. I think mga singer din pa rin ito. Same din kay Vice Ganda, singer din eh. At the same time, nagpapatawa. Goliath at si Tiban. Ayan po yung talagang sikat na sikat. Wala po silang sinisirang dito, personalidad. Yung mga joke lang talaga na hindi ho naninira ng tao. Hindi naninira ng kapwa. Iwan ko lang kung itong si Vice Ganda, magbago ba? Pero ako, malamang hindi na po magbabago si Vice Ganda. Yun na yung parang trademark niya. May kanya-kanyang estilo kasi ng pagpapatawa. So yung trademark ni Vice Ganda, para makapagpatawa, sisirain yung kapwa. Manira. Ang problema nga lang, ilan bang personalidad na pumapalag sa kanyang mga kabastusan? Si Jessica Soho, di ba? Malaking personalidad, tinira niya dun eh. Ito talaga pinakalitis si Tatay Digong. Ito yung maghahata kay Vice Ganda papuntang baba. Kasi nasa taas ka ngayon, di ba? Sa tutok-tok. Dandahan ka na, bumabagsak ngayon. At pag bumagsak ka, paniguradong mahirapan ka na babangon. Bakit? Yun lang yung talent mo eh. Yun yung korte mo, pagpapatawa. No? Magiging entertainer ka sa pagpapatawa, pero ngayon, babagsak ka dahil tinitira mo ang isang dating pangulo at marami nang nagre-react, maraming nasasaktan. Paano ka babalik dyan? Sa inyong kinalalagyan ngayon, na parang nasa tuktok ka, na hinatak ka na eh. Hinatak ka sa inyong pinagkukunan ng kasikatan eh. Ang tanong kung makabangon ka ba dito? Kasi awkward man. Magpapatawa ka eh, alam mo. May sinasagasaan ka. Siguro, pwede kang makabalik. Kung mismong magpaliwanag ka
mag-apology ka, personal, ay former President Duterte, punta ka sa dahig. Palit na lang, Vice. Palit ulo na lang. Palit kayo ulo ni Senator Bato. Ano? Sen, payag ka, Sen. Palit ulo. Ulo ni Vice at saka ulo mo. Ang punto ko rin, personal ka. May personal ka ng ano, humingi ka ng tawad kay Tatay Digong. Punta ka sa Daik, Netherlands. At humingi ka rin ng tawag sa aming mga DDS para matigil na ang aming pagbabash sa'yo. Or di naman kaya, pumunta ka ng Davao habang di ka pa na persona non grata. Pero, iwan ko kung kaya punta ka ng Davao, baka mabato ka ng kamatis doon. Hindi, ano lang, suggestion ko lang ba na punta ka ng Davao, marap ka sa City Hall, humingi ka ng tawad kay Mayor Basti. Ayan lang. Si Mayor Basti na mag-announce, wag na po ninyo tirahin si Vice Ganda. Okay na, pinapatawad na namin yan. Pero hindi, nasaktan din yan sila. Talagang ayaw lang papikto, daming problema. Puproblemahin pa ba nila yung kabayo? Tayo na lang mamumroblema yung kabayo, ng kabayo, tayo na lang mamumroblema ng tikbalang. Ng mga Duterte, tayo na lang. O di kaya, pupunta ka sa Office of the Vice President, appointment ka kay Vice President Inday Sara, try mo. Humingi ng sorry, pero mag-ingat ka lang, baka ma-uppercut ka. Malay natin, di ba? Hingi ka ng sorry doon kay Vice Ganda. Okay, Vice Ganda. Bakit nagiging Vice ito? Ay, Vice President Inday Sara Duterte, sasabihin mo, Madam, sorry po at hindi ko po sinasadya. Wala po akong intensyon na makasakit ng mga Duterte kay former President Duterte. Ganun lang ho. Kaya lang, excuse me po, magahingi ka lang ng tawad. No? Alam mo naman, nagkamali ka. Para makabalik ka sa inyong pagpapatawa at siguro lesson learned. Pag sasabihin ni Vice President Inday Sara, tigil na kayo, bisdak, tigil talaga ako. Excuse me po, animal, inubutuloy ako. Tigil talaga ako. Alam nga naman, kahiya naman kay Inday Sara, titira pa rin ako kay Vice Ganda, pinagtatawanan pa rin natin siya. No? Kung mag-apology, kung gagawin niya. Pero, sabi ko nga nung una, wala kang makikitang bakas ng pagsisisi dito kay Vice Ganda. Natawa pa nga, natuwa nga eh. Manglibre pa nga ho sa McDo eh. Ayan o. Sa akin, mukhang malabo humingi ng sorry. Pinanindigan niya yan at may ano yan. May kontrata rin yan. Ganun talaga, mahilig sa mga kontrata. O ito, pag-usapan natin itong kaibigan ni Vice Ganda na si Salamat kaayo, Mr. Chair. Iyari ka, Mr. Chair. No? Mukhang hindi matapos ang 2028 ni Mr. Chair eh. Salamat kaayo, Mr. Chair. Hindi pala si Mr. Chair to, si Madam Chair. Lagi kasi niya sinasabi, salamat kaayo, Mr. Chair. Bisaya ka, walay angay. Aba ho, ito ho, magsampa na po ng complaint. Sila ni attorney, yung nag-file din ng kaso sa kanya, Jing Paras, laban dito kay Hontiveros sa Committee on Ethics. Kung hindi natuloy kanina, baka ho bukas, masampahan na po ito ng complaint si Hontiveros nang matanggal na ho ito sa pagka-senador. Makarma ka rin. Gaba talaga to. Pag natanggal ito sa pagka-senador, gabaan to ni Pastor Gibuloy. Gabaan to ni Tatay Digong. O narito ho, ang statement, press con po ito eh. Yan, kanina po ito ni Attorney Jing Paras. Sinabi ho niya yan na dapat na umano'y sampahan na ng complaint itong si Hontiveros dahil namihasa na. Pakinggan po natin.
it has gotten to a point na kailangan na po talaga ng Senate investigation, Correct. Ethics Committee, Mhm. against Senator Risa Hontiveros. Exactly. Mga kababayan, kami po, si Attorney Luna, si Attorney Pasio, Mhm. na abot na yung point na Mhm. si Senator Hontiveros, or famously known as Hontivirus, Siya lang talaga nakapagsabi ng Hontivirus, no, si Jing Paras. Yung interview niya rin sa sa bilyonaryo, sinabihan din niya Hontivirus. Okay, tatlo pala magsasampa ng complaint. Si attorney, yung isa. Ayan, Luna, Topacio, at si Jing Paras. Parehong mga abogado ito. So, sabay-sabay po mag-file sila ng complaint. O, ito tuloy ho. by so many other people, Mhm. ay nagkakaroon ng parang pattern of Mhm. bringing witnesses to Mhm. her investigation who are farce witnesses. Mhm. And the latest of that, ito pong alias Rene, Batay. or his real name is Michael Murillo, ay nagsalita na po na siya po ay binayaran allegedly ni Hontiveros. Hindi natin sinasabi that this is conclusive. Mhm. Tama. Kasi si sabi ni Risa Hontiveros, hindi daw totoo, so they're pointing at each other. But don't you think, mga kababayan, na kailangan ng masusing investigasyon yan ng Senado? Because this is a serious allegation against a Exactly. senator. Mhm. And it besmirched, or it has affected the integrity of the Senate if one of them is someone who keeps on bribing witnesses allegedly. Tama ka dyan, Attorney Jing Paras. Ito nga po yung sinasabi ko noon pa, nga sana meron na talagang magsampa ng ethics complaint dyan sa Senado labang kay Hontiveros. Kasi ang madadamay dito, institusyon ng Senado. Lagi pa naman niyang dala-dala, akay na akay, yung Senado. Yung huli nga ho niyang natatandaan natin, statement na sinabi niya, inaatake niyo yung Senado, Michael Murillo alias Rene. Yun yung pinangandakan ba? Para bang nagpapakampi ho siya dito sa Senado at ginagamit niya yung Senado sa kanyang kapalpakan. Again ha, hindi naman tama yung sinasabi ni Attorney Jing Paras, hindi naman conclusive, wala pa naman tayong conclusion na ginawa niya ho yun. Pero meron kasing video na lumabas. Meron kasing tao na nagisiwalat na itong taong ito ay binayaran siya ni Hontiveros 1,000,000 para makapanira kay former President Duterte, Inday Sara Duterte, Bongo Bato. Yun po yung video na maliwanag yun. Na dapat ito ay tawag pansin sa mga senador, o tika, hindi po pwede madamay ang institusyon. Kung ito ay kabulastugan ng ating kasamahan dito, colleagues dito sa Senado, dapat silang ang pahusgahan ng taong bayan. Hindi man po pwede ngayong Senado ay magkanlong kayo ng ganyang klaseng tao diyan sa Senado na binoto pa ng taong bayan niya awards, no? Ito ho nung nakakalungkot, imbestigahan para makita natin ang katotohanan at malaman ng taong bayan kung anong klaseng pagkatao itong si Hontiveros. Binoto yan, pinapasahuran natin yan, di ba ho? Kung merong issue na to, dapat linisin ho ninyo. Dapat mag-inhibit ho dito si Hontiveros. Hindi ho po pwede mag-attend siya dyan sa committee, ethics complaint, na siya ay nirereklamo. May tao ho kasi, meron kasi hong nag-akusa na nagsasabing binayaran siya ng milyon-milyon. Katakot-takot yun na isiniwalat Pero bakit hindi po natin ito papansinin? Na yan, meron na hong matibay na ebidensya na patunay na di umano siya ay binayaran ni Hontiveros ng milyon-milyon. Tama yan, Attorney Jing Paras. Kailangan masampahan na ho ito. Tuloy
First of all, kami personally, ako, si Mhm. Ferdy, si Manny Luna, who was our lawyer, we filed a case against Hontiveros for kidnapping of minor, for Nako. obstruction of justice. Way Kidnap. back in 2017, yung naalala nyo si Kian De Los Santos, nung inimbestigahan ng Senado yon, may mga supposed to being mga testigos na mga bata. Mga pamilya ng isang mag-asawa, yung nanay nasa abroad, yung tatay ay nasa kulungan. At noong na-release yung tatay, pumunta po sa amin sa BACC at humingi ng tulong. Kasi tinago daw yung mga anak ni Hontiveros. So indeed, kami ni Ferdy, pumunta kami doon at true enough, tinago ni Hontiveros pero pinapasa-pasa niya. After we went there, pinasa niya doon sa Bishop David at doon namin nakita yung mga bata. Patay, Bishop David din, Ayun, Alam mo talaga tong mga to, Hontiveros, kakampi talaga mga obispo, no? Yung mga obispo din, tinutolerate rin nila ito, kidnapping. Ayan, buhay pa naman pala. Ang nagsampa ng kidnapping laban kay Hontiveros. Doon patungkol kay Kian, itong si Kian, ginamit pa ng mga dilawan, ginawa pang santo. Ito si Kian, ginamit pa ng mga komunista, mga kaliwa. Ginawang santo nga, di ba? Nag-celebrate sila, awards. Sus ko, buti hindi po kayo binisita ng naturang bata. Dapat pinatahimik na po ninyo yan Nakulong naman na yung kapulisan. May nanagot naman na, natanggal naman sa serbisyo. Yung gumawa ho ng hindi kaaya-aya. Laban po dito kay Kian. Tapos ngayon, ginawa pang santo, ginamit nga, awards. Ginamit ng mga bugok. Ayan, buhay pa po yan, si Kong Jing Paras na nagsampa ng kidnapping laban dito kay Hontiveros. Pakinggan po natin uli. So, in 2017, together with Attorney Malyari, may rest in peace, Attorney Ipurong, with our lawyer, Manny Luna, nag-file po kami ng kaso kay Hontiveros. Kidnapping? Maliban po doon, winile-tap din niya kami. Ako at saka si former Justice Secretary Aguirre. Doon sa while we were texting each other, mayroon siyang inutusan na photographer na napaka-powerful yung camera. Inuha yung conversation namin ni Aguirre. And she delivered a speech. That's a violation of the wiretapping law. Mismo. So, we filed a case in 2017, pero at the time, mukhang ang ombudsman din was Carpio Morales. Mukhang nabasura lang at hanggang ngayon, I haven't, Tiga lang. for the sake of justice, I haven't received any news from the ombudsman. Okay. So, yung alam ko, nabalitaan ko nyo rin po ito, na sumikat nga ho ito, itong si Aguirre, na yung conversation ni Aguirre, nakunan ng picture, ni kampo ni Hontiveros. Ito pala yung dahilan ng wiretapping na ikinaso po nila Jing Paras dito sa naturang senadora. Diyos ko. Anong klaseng camera yun? DSLR ba yun? mga magagandang mga iPhone na ba yun that time, Nakuha daw Ayan, patong-patong na itong kaso ng naturang senadora na dapat ito matanggal na to sa pagka-senador awards. Walang kwenta, Sakit sa lipunan tuloy, So, there was also allegations about Ito pangatlo. Witnesses na nagkabayaran, allegedly, doon sa Parmali. And also, during the time of the impeachment of Justice Corona, Chief Justice Corona, Miriam Santiago mismo, when he quizzed the witness said it was Hontiveros who created all those allegations against Chief Justice Corona. So, para sa amin po, hindi namin sinasabing
ang pakay namin ay conclusive. Pero it's about time Na that the mag-imbestiga. Senate should investigate their Correct. own. In order to erase the image that pwede pala, pag senador ka, pwede ka palang magdala ng testigo, maski Gawa-gawa lang. tinatakpan mo yung muka, Mhm. tapos afterwards, magre-recant at itinuturo na binabayaran ka. Alam mo, mali rin yan ni Zubiri, di ba? Yung mga testigo na ipinalabas sa Senado, nakatakip yung mukha, puro alias. Mali rin yan ginawa ni Zubiri, tinutolerate. Dapat yun pinupuna Ano yung kredibilidad ng naturang komite na hinawakan ni Hontiveros that time na puro naman nakatakip ang mukha. Puro mga alias na ngayon nag-recant. So sinira mo yung inimbestigahan mo dyan. Pastor Kibuloy, tina-trial by publicity mo. Kagagawan talaga no Hontiveros yan. Pati pala si Corona, biktima rin ng witness tampering ng naturang senadora ayon po kay Jing Paras. Kaya nararapat po ito sampahan ng ethics complaint talaga nang hindi na pamarisan ba. Nang maganda naman ang imahe ng Senado, walang kwenta nga pag tinignan. Sinabi mo Kongreso, mga buhaya. Pag sinabi mo naman Senado, tabla din. Pangit ng mga imahe ng mga institusyon ngayon, Senate at Congress. Sana maayos man lang. Dahil po sa mga iilan na latak at anay sa inyong institusyon. Pag yung anay ay hinayaan lang po ninyo yan, panigurado po ay lalong kakalat ang anay at ang biros daan sa Senado at mabubulok yung inyong institusyon. Payag ba kayo? Kailangan imbestigahan. Kasi mayroong mga witness mayroong mga ebidensya na nagpapatunay ang ganitong klaseng senador ay may ginawang hindi kaaya-aya. Kailan ba sampahan? Ang sabi kasi kanina or bukas, tuloy po natin. So, yun po ang pakay namin with Attorney Luna here and Attorney Topacio. If not today or tomorrow, we will pursue our complaint against Senator Hontiveros in the Ethics Committee of the Senate. Ayan, bukas. Baka bukas po ito Kasi wala pa naman akong nabalitaan na sinampahan na po ng ethics complaint itong si Hontiveros ngayong araw. Kung meron siguro, baka nakaligtaan ko lang. Kung wala, baka bukas po ito, no? Mukhang seryoso na po ang grupo ni Attorney Jing Paras na sampahan ng ethics complaint itong naturang senadora. 3 abogado po ito, Attorney Ferdinand Topacio, Attorney Jing Paras at Attorney Luna. Ang pakay dyan, para maimbestigahan yung mga kumakalat na video, yung ginawa ni Michael Morelio na siya'y binayaran ng milyon-milyon para isiraan lang ang former President Duterte, Inday Sara, Pastor Kibuloy, Bato, Bongo, at iba pang mga Duterte supporters. No, kapalit pira. Ganun ho. Di sana imbestigahan ho ito. Huwag na natin ito palampasin, mga senador. Para lang din sa inyong institusyon po ito Kasi ang lumalabas, parang Rina. Rina si Virus dyan sa Senado. Rina Impactita. Tila bang pag nagsalita si Virus, walang ang tawag dyan, walang kumukontra. Parang lumuluhod yung mga senador. Buti na lang, meron tayong bagong senador ngayon. Senador Marcolita, na napahiya si Virus. At ito pa, di ba kamakailan yung nagrebat sila ni Senador Marcolita? Dapat madadagdag ho ito, Attorney Jing Paras, sa isasampa ninyong reklamo. Yung nagpalabas siya ng dokumento diyan sa Senate debate patungkol sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara na fake news, maling impormasyon. Idagdag nyo po ito. Kasi kayo, naturingan kayong mga senador, ipinagmalaki pa niya na ito ay tama na dokumento. Meron talagang unanimous decision na reverse ang decision. Yung pala, tinabla ng Supreme Court, walang ganun. Walang pangyayaring ganun, hindi unanimous
ang decision, walang ganong pangyayari, walang na-reverse. Kaya dapat maisama rin po yun nang matanggal na ang buang. Kasi kung walang aksyon yung naturang committee, tama yung sinasabi ni Attorney Jing Paras. Okay lang pala tayo gagawa ng fake news kasi senador tayo. Okay lang pala magkaroon ng witness tampering kasi senador tayo. Okay lang pala gagawa ng ganyang kidnapping di umano ayon kay Jing Paras kasi senador tayo. This is the time na linisin po ninyo ang inyong institusyon. Imbestigahan, dinggin ng matuto ang mga abusadang senador kagaya ng Hunti Virus. Ito, pag-usapan rin po natin mga kabistak itong tungkol po kay Lucy Torres Gumis at kay Bongbong. Alam niyo po, no? Ako sa akin, di naman ako galit dito kay Lucy Torres Gumis. At nung una, bumilib nga ho ako kay Guma. Nag-trending nga po dito. Si Richard Gumis. Dahil nanindigan siya at sinabi ho niya na sa panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte, talagang malaki ang pagbabago dyan sa Ormoc City. Yung dating, yung mga durugista, kusang nagsisoko at nabawasan ang mga durugista sa kanilang lugar. Bumalakpak tayo dun eh. Palakpakan natin muli oh. At nasundan pa ho nung after election, nananalo sila pareho ni Guma at ni Lucy Torres. Nasabi, hindi daw kailangan, para bang lumalabas, hindi daw nila kailangan parang sumunod sa liderato ni Tamba or something ganun nga para magkaroon lang ng pundo at manalo. Yun yung parang linyahan ni Lucy Torres that time. Bumilib din ako dun eh kasi sabi, puta, may paninindigan itong mga taong ito, no? Pero nagulat po ako ngayon, nagmistulang yumuko po si Lucy Torres kay BBM. Bakit? Anong meron? At itong si Richard Gumis ay bumuto rin dito kay Tambaloslos na maging Speaker of the House. Magkamag-anak pala sila eh. Di ba Gumis, Gumis yung middle name ni Tambaloslos, tama ho? Gumis ba? Magkamag-anak din. Ano bang nangyayari sa Pilipinas? Mga magkamag-anak ang may hawak ng ating bansa. My God. Ako po'y nadismaya lamang at nanghihinayang dahil sa kanilang prinsipyo. Ang taga-Ormoc naman, alam naman ho natin na magaling itong si Lucy Torres. Wala tayong question dyan. Pero ako po'y nagtataka, bakit ba mistulang yumuko itong si Lucy Torres kay Bongbong? Siyempre tayo, mga Duterte supporters, magugulat ka dyan, bakit nagkaganito? Ito. At matindi pa yung binitawang salita ni Bongbong para kay Lucy Torres. Kala mo, may nakaraan eh. Kala mo, may pag-iibigan. Awards talaga eh. Ito. Bong! Yari ka kay Guma, Bong. Ayos ka, Bong, ha? Grabe ngiti nila dyan, oh. Ayan, pakinggan natin yung biro ni BBM sa kanya. Good morning to everyone. Ating mga gobernador, kanilang mga representatives that have come here. And of course, our city mayor. And I will have to correct you. You say I'm always kind. I'm only always kind to you. The other people, I'm not kind. Kasi mabait ka sa akin eh. Sumabait din ako sa iyo. Kasi mabait ka sa akin. Kaya mabait din ako sa'yo. Hala ka, Guma. Yari ka, Guma. Maagawan ka. Matindi bang ngiti ni Da Junior dito? May pangingi pa, ha?
Wala talaga, ganun talaga ang buhay ng politiko. Kami, hindi nyo kami masisisi, mga nasa Ormoc, no? Taga-Ormoc. Kami, allergic talaga kami sa mga politikong dumidikit sa mga nakabangag ang panga. Nangangiw ang panga. Allergic talaga kami. Kaya, intindihin nyo po kami. Didiis kami. Galit kami dito eh. Diba? Dismayado kami dyan. Ha? Ayaw namin sa kanya. Hindi ko nga binuto yan eh. Pero, ito, malaman-laman natin, nakangiti, nagpalitan ng tamis ng ngiti. Si Bongbong at saka si Lucy. Mag-ingat ka, Lucy Torres. Si Lusa si Baki. Yun lang, masasabi ko. Ingat lang. Baka hindi lang ambulansya ibibigay sa'yo. Kaya, tuloy natin, oh. Oh, grabe Sinama ko ngiti. na ang mayor natin ng Tacloban is also here. Si Alfred, because he wanted to see what it is that we were doing. Patay, nandyan si Mil. Nandyan yung Romualdez. Sama-sama silang maging milyonaryo dito. Aray ka niya. Di ba, Mel? Nalala ko nga kay Baki eh. Mel! Maraming salamat, Mel. Maraming salamat, Mel, sa pagtulong mo sa aming pamilya, Mel. Maraming salamat sa pagtulong kay Bongbong. Kaya yan, nagiging PCSO. Araw-araw, si Baki panalo. Naku, dumikit dito si Lucy Torres. Milyonaryo na to. Ay, nako naman. Ako'y nadismaya lang kasi nga, akala ko talaga, ayaw ko na, bahala kayo, ayaw ko dumikit. Hindi naman kailangan dumikit sa mga balik-balikong prinsipyo eh. Basta manindigan lang ho ako. Magkakaproyekto kami. Sa bagay, that's parts of politics. Pero kami, hindi nyo kami maiiwasan, mga taga-Ormoc, na madismaya. O ito, mantakin mo yung kapalit. Sohol ba to sa pagboto kay Tambaloslos? 124 na ambulansya para sa Silangang Visayas. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng PCSO ambulansya sa Ormoc City, Leyte ngayong Agosto 18. Kanina layo di umano nitong palakasin ang serbisyong pangkalusugan at agarang tugon sa emergency sa buong rehiyon ng Region 8. Ayan, 124 ambulance po daw yan ang binigay. Swerte. Galingan nyo lang. Premyo ba kaya ito kay Guma? Dahil bumoto siya sa pagka-Speaker of the House? Ako'y nagtatanong, hindi po ako nag-akusa. Iba naman ang nag-akusa sa nagtatanong. Kasi nga, parang nanibago lang ako. Noon, galit na galit si Guma. Parang ayaw sumuporta kay Marcos. Ayan na ho, si Lucy Torres naman ngayon, dumidikit na ngayon. Ang tao, dumidikit naman talaga. Huwag na po tayong magmangan-maangan pa. Dumidikit ngayon ang mag-asawang Gumis kay Bongbong Marcos at kay Tambaloslos. In the 3 years nila, tingnan po natin kasi ako, yung ibang mga mayor, naninindigan pa rin sila na mahal nila si Rodrigo Roa Duterte. Pero kung traditional politician ka, ganun talaga, paning-paning ka. Sana, respeto lang yung ginagawa ni Lucy Torres at ni Guma. Sana, wag nyo na rin tirahin ang mga Duterte. At wag magbitaw ng statement na hindi maganda laban sa pamilyang Duterte. Kasi kung magbitaw sila ng hindi maganda, malamang, siyempre, aatake din tayo sa kanila. Ibabas din po natin sila. Sa ngayon, hindi mo pa masasabi
Hindi mo pa po pwedeng birahin. Huwag lang talaga manira sa pamilyang Duterte. Huwag lang talaga tumanggap sa kontratang ito bilyones bigay namin sa iyo. Magbitaw ka lang ng statement. Bibirahin mo lang ang mga Duterte, si Vice President Inday Sara. Bawiin mo lang yung sinabi na nakakabuti yung panahon ni Duterte kaysa panahon ni Marcos patungkol sa war on drugs. Dahil malaki ang pagbabago ng Ormoc City. Huwag sana dumating sa puntong iyan. Kasi pag darating ho yan, words, labo-labo na. Alam ko maraming mga DDS solid dyan sa Ormoc. Alam ko yan. Mahal ng mga taga-Ormoc City ang mga Duterte. Ipagdasal nyo lang, mga taga-Ormoc, na huwag bumanat itong si Richard Gomez kay Vice President Inday Sara. At huwag bumanat si Lucy Torres kay Vice President Inday Sara Duterte. Kasi pag bumanat yan, magpasensyahan talaga tayo. Hindi talaga namin tatantanan yan. Kagaya lang kay, tikba lang aswang na vice ganda. Ang daming yan, ambulansya yan, 124. Ang dami nun. Pero doon talaga sa Ormoc, ginanap. Hindi ba pwede sa Tacloban? Kasakop, Region 8, di ba? Di ba sakop din yung Tacloban dyan? Kaya lang, andyan na naman tayo. Baka masasabihin, ni Malkang Bisdak, pakawala ka na naman ng maling balita. Parang nabubuisit sa atin. Region 8. Region 8. Region 8. Region 8, province list. Ito. Eastern Visayas or Region 8 comprises of two main islands of Leyte and Samar. Ito po yung miyembro ng lista sa Region 8, Leyte, Biliran, Samar, Eastern Samar, and Northern Samar. Ayan po. Tacloban, Ormoc, Calbayog, Maasin, Katbalugan, at Burungan. Ayan po, no? Bakit pa kasi sa Ormoc yan ginanap? Di sana, doon na lang sana sa Tacloban. Ikaw, Nyor, pahama ka talaga, Nyor, sa mga gumis, Nyor, no? Sinadya? Na doon? Mabait daw, Si Lucy Torres kay Bongbong, Kaya mabait din daw si Bongbong sa kanya. Kaya ka bakit? Ay! Hindi naman siguro pwedeng palitan. Naku, putsa, wala pa namang laman yung mga braso. Guma, ha? Bantayan mo yung maganda mong asawa. medyo kakaiba yung panga ni BBM. Kakaiba yung ngiti, Yay, ganyan pa naman din yung mga tinginan kay Inday Sara, di ba? Naalala mo. Yung tingin ni Bongbong kay Inday Sara, grabe, nakatakot, Gwardiyahan mo, Goma. Huwag magkumpiyansa. Kasi ang traidor talaga. No? Tingnan mo, si Vice President Inday Sara at former President Duterte, na traidor nga ho, ng pamilyang iyan. Mag-ingat lang. Nagsabi lang naman. Kayo naman. Malay natin, hindi alam ni Guma nangyayari ngayon. Anyway, good luck na lang po sa ating mga Pilipino. Sana po, Mayor Lucy Torres, manatili pa rin ang inyong prinsipyo. Sana wag po kayong magpadala kung meron mang mga sulusol ni Tambaloslos, Guma, labang kay former President Duterte, mag-neutral na lang po kayo. Kung yan ay kusang ibinigay ho sa inyo, tanggapin nyo po. Kailangan po yan ng inyong mga constituent. Pero, huwag naman ho sanang yumuko kay Bongbong, kay Romualdez. Sana manindigan pa rin po kayo sa inyong prinsipyo. At Hontiveros,
namnamin mo ang complaint ni Atty. Ferdinand Topacio, Jing Paras, Atty. Luna bukas dyan sa ethics complaint sa Senado. Vice Ganda, malapit ka nang bumagsak. Kaming mga Bisaya, magtiban at gulyat na lang kami, ani. Tiban at gulyat. Sikat din niya sila sa amin kasi matatanda na ngayon. Oh. Anyway, bago po tayo magpaalam, ay pakinggan po muna natin ang... Uy, salamat po muna sa mga live nandyan sa comment section. Teka lang. Maraming salamat. Lagi po akong nakasubaybay sa comment section. Hindi ko lang nababasa kasi walang mabasa. Uy, bakit? Lagi pa akong nanonood sa inyo. Lagi ko pong sinusubaybayan nyo sa comment section. Yung mga moderators po na laging nandyan, maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Baka may isang hindi ma-shoutout. Magalit naman kayo sa akin, di ba? Basta araw-araw po ako nakapanood po gabi-gabi after ng premiere live natin dito sa Bisdak Pilipinas. Nababasa ko po ang inyong mga komento at maraming salamat sa pagsuporta. Mabuhay po kayo. Pakinggan po natin, bago po tayo magwakas, muna kayong umalis, pakinggan po muna natin ang napakagandang awitin. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Lovelyn Sibukawa, paborito ko yung kanta, ganda kasi ng pagkakompos ni Hardy Kaligtan, no? Isang awitin, team song ng Bisdak Pilipinas. Isang Igorot na OFW na nag-alay po ng napakagandang awitin. Nakompos niya po ito. Sana sumikat ka, Hardy Kaligtan. Pakinggan po natin mga kabisdak. Bisdak Pilipinas, God first. Maraming salamat po. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.